What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Sir Banat Bay. Naging mainit na usapin ngayon itong winika ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo di umano sa SONA ni BBM at kanyang sinabi na ina-appoint niya na ang kanyang sarili bilang designated survivor mga kababayan, na ang ibig sabihin kung may mangyaring masama sa mismong araw ng SONA at may mawala sa mga pulahan, magvo-volunteer ito na tugunin ang posisyon na mawawala. Na siya namang minasama ng media mga kababayan. Grabe naman yan. Na makikita nyo mga kababayan sa larawan na winika ni former President Rodrigo Roa Duterte na nawala na di umanong freedom of speech na nangyayari sa administrasyon na Marcos. Na kapag nga namang nagsasalita ang mga na Duterte minamasama. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kung kaya naman ang wika ng taong bayan aware naman sila binabayaran di umano ng administrasyong ito ang mga malalaking media. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sinabi ni Duterte, ni Tatay D, yun na yun. Sinabi na ni Tatay D, ang dami sa inyong hindi na sige ka, tanungin uli natin. Hindi ito para ikundina ha. Hindi ito para ikundina. Para lamang po ito ipahayag sa mga nais pang magbago ng kanilang isip. Diba? Taas nga ho yung kamay dito ng mga nabudol. Pagkatapos mo laitin, patataasin mo ng kamay. Bastos ka rin, Sige nga, pakitaas nga yung mga kamay ng mga nabudol dito. Pakitaas nga yung kamay. Taas nyo yung kamay. Sige na. Huwag na kayo mahiya. Ay, kayo naman Grabe itong bitaw ni Bibi Sara. Designated survivor. Alam mo, may balita nga ako Gusto nyo malaman yung balita ko? Meron nga ako narinig. Hindi ko na nasasabihin. Siyempre, marami pa rin tayong dyan Basta, hindi ko na lang babanggitin. Kasi marami naman tayo naging kaibigan sa OP. Yung mga basta yung mga tao-tao dyan na nakakapasok at saka nandun sa mga pagtitipon na akala nung iba, hindi ito mga opisyal, mga tao. Alam mo, may nadinig nga ako May nagwawala daw Meron daw, hindi nila niya in-elaborate pero nagbawala na naman daw si sabi ko, ay sus, kilala ko na yan. Wag mo nang sabihin, baka marinig pa, pinakikinggan tayo sa Viber ba. Sabi, meron daw talagang umikot ang tumbong meron daw talaga, may nagalit daw talaga kasi anong designated survivor? So, ibig sabihin, ganito ang gagawin mo? Ganon? May matindi daw talaga yung naganap. At saka grabe daw. Talagang nagpatawag daw talaga ewan ko kung ito, hindi ko matawag kung ito ba yung meeting na talaga pinadouble check daw. Pinadouble check daw yung security ng buong Congress, ng buong House, sabi. Oo, ganun daw talaga. Sabi ko, alam nyo, wala na talaga kayo sa hulog, Kahit nga si Leni Robredo, tumadalo, For the first time, di ba? Ano masasabi natin? Pwede ko na bang sabihin? Pwede ko na ba uling sabihin? Yung salitang, I told you so, di ba? Sabihin na lang natin, we told you so. We told you so that yung unity ay unitae talaga. Walang pag-asa. Naalala ko to. Alam mo yung naalala ko dito? Yung okay. Meron ka naalala dito. Kasi sabi Pagkatapos ibasura ang mga dilawan magiging kakampi din pala ni BBM ang mga ito. At tinraidor itong mga Duterte. Grabe naman yan. nga nila, dali-daling mag-akusa. Diba ho? Trillanes, for example, kaliwat kanan na akusasyon.
Ibig bang sabihin, maniniwala tayo sa sinasabi nitong tao na to? Alam naman nating attack dog ito. Di ba? Pag ito ay Correct. talagang siya ho ay pag merong gustong sipsipan, talagang aatakihin niya yung kalaban. Ganun no ito. Ito, di ba? Bakit kanyo? Si Senator Bongo, dinadamay niya kay Pangulong Duterte. Hindi, ito kung may problema, sige, bakit hindi si Pangulong Duterte? Diyan ka bitter. Bitter ka dyan di ba? Kay Pangulong Duterte kasi hindi ka kinuhang Vice President. Ba't mo sinasama si Senator Bongo? Alam niya kasi na talaga namang malapit si Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Kahit pagbalik-baliktarin mo mundo, talagang malapit si Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Tauhan niya yan. Ipaglalaban niya, ipagtatanggol niya yan hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhay. Bakit? Ganun kasi po si Senator Bongo Si Senator Bongo nasa tabihan ni Pangulong Duterte at yan ay, ako naniniwala ko dyan, si Senator Bongo ay masunuring kawal ni Pangulong Duterte. Kung ano sabihin ni Pangulong Duterte, susunod yan si Senator Bongo. Kung ano man ang galaw ni Senator Bongo, ako'y naniniwala, yan ay lagi niyang naitatanong kay Pangulong Duterte. Kaya, idinadamay niya lagi si Senator Bongo. Diba? Kahit to yung mga negosyo ng kanyang pamilya, noong una pang panahon, nagninegosyo na. Kaya nga, ang apelido niyan, Go Negosyo, diba? Gago! Hindi, totoo naman Kaya nga sila, matagal na sila nagninegosyo. Pero ano ginagawa ni Trillanes? Kaliwat kanan, akusasyon. Si Pulong, inakusahan. Gusto lang pala patanggal yung damit. Din sinabi. Sana sinabi na lang niya, gusto ko makita yung katawan mo, ganun. Si Basti, di ba gusto pa nga, lagi pa sinasabi niya na kesyo gumagawa daw ng, alam mo yun, ng disturb ang mga Duterte. Lagi na lang ganun. Iyan kasi ang personalidad ni Trillanes. Si Trillanes, hindi mabubuhay yan na walang chismis sa katawan. Dapat si Trillanes nag-showbiz, na lang yan, reporter. Di ba? Kasi yan ang kanyang buhay Buhay niya, kailangan may chika siya. Kailangan may chismis siya. Kailangan meron siyang masasabi or else nalulungkot siya. Pag wala siyang idinidemanda, pag wala siyang inaakusahan, nangihina yan. Feeling ko yan ang niya Hindi, may mga ganyan talagang tao, di ba? Yung iba, kanya-kanyang yan May ibang tao na ma-depress, pero pag sinabi mo ang usapan tungkol sa aso, ayan, medyo sisigla sila, di ba? May mga ganon. Malungkot isang tao, pero pagka sinabi mo ang usapan tungkol sa basketball, di ba? Siyempre, tuwan-tuwa yan, basketball, di ba? Kaya naman yung isang mga tao, mga banging, ganyan. Tapos pag pinag-usapan mo, pare, anong magandang tugtugan yan? Tugtugin natin itong ayon. Biglang sisigla na yan. Di ba? May mga ganun Si Trillanes, malantayan. Pag walang chismis. Ayan yan. Correct. Puro Wala akong maakusahan. Akusa. Laos na ako. So, alam ko na. Aakusahan ko na lang si Duterte. Aakusahan ko na lang si Duterte at si Senator Bongo para gumana naman ang buhay ko. Magkaroon naman ng saysay ang buhay ko. Kasi feeling niya walang saysay ang buhay niya Pag yung babanatan ko na lang to si... Ano ba? Yung issue dati. Ano natin yun? I-recycle natin yung issue kay Bongo. Paulit-ulitin natin para namang ganahan ako. Hindi, may mga ganyan, halimbawa, yung Moha Girls, minsan, sumasabay sila sa akin sa sasakyan. Tahimik yung mga yan. Mga puyaters siya mga yan pagpasok, antok ko yan. Tapos may daladalang kape. Tapos pag nagsimula ka ng chismis, uy! Alam mo ba? Parang mga sirang plaka na. Kasi chismisa na nagaganap Joke lang ha.
Mapapanood nila ito, magagalit na naman mga... may mga ganun talaga eh, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon, medyo nananahimik na naman si Trillanes, ha? Medyo nananahimik. Tingnan mo. Tingnan mo. One day, isang araw, ha? Makakaisip yan ng bagong kaso at akusasyon dun sa makakalaban niyang Sino bang mayor ng Caloocan? Sigurado ko, mag-iisip yan ng ikakaso sa mga sa mayor ng di ba si Malapitan ba? Yun. Sigurado akong kakasuhan niya ng mayor ng Caloocan, pustahan tayo. Mag-iimbento yan ng kung ano-ano para lang ganahan siya sa pagtakbong mayor. Ganyan yung tao na yun eh. Walang gana yan pag hindi nag-akusa ng kapwa. Di ba? Yun totoo. Sigurado ko yung si anak ni Malapitan di Malapitan din. Sabi nito. Sigurado ko Gusta. Pag tumakbong mayor yan sa tingin ko tatakbo na may mga pabigas na siya. Pag tumakbong mayor yan si Trillanes, sigurado ako tambak ng kasong gagawin na naman yan sa Malapitan. Ito antay-tahimik niya sa Caloocan. Wala siyang ginagawa sa Caloocan nun. Ang focus niya, national government. Pero pag tumakbo yan sa pagka-mayor ng Caloocan, ipupusta ko sa inyo, lahat ng energy niyan nakatuon doon. Sigurado ko may mga expose na naman nalalaman yan. Ugali ni Trillanes yan eh. Di ba? Yan ang totoo eh. Ba't pa tayo napunta kay Trillanes?